Bumaha ang mga pagkain at marami ding mga bisita. Puro tawanan ang naririnig sa buong paligid at halos hindi na din namalayan pa ni Elena ang oras. Basta napanasin niya na lang na isa-isa nang nagpapalaam ang mga bisita, kaya naman kaagad niya nang hinanap ang asawa niya. So Gianna kasi ay kasama ng yaya nito at natutulog na daw sa isa sa mga kwarto ng mansion. Napagod siguro sa kakalaro kasama ng mga pinsan. O my gosh, nasaan pala ang mga asawa natin? Teka lang, hahanapin ko muna si Brian. Baka mamaya, nalasing na naman iyon. Si Angela ang unang nagpaalam sa kanila para hanapin ang asawa nitong si Kuya Brian. Samantalang hindi niya naman mapigilan ang ilibot ang tingin sa buong paligid. Hinahanap ng mga mata niya kung nasaan na ba si Jake. Pagkatapos kasi ng program kanina, muli itong nagpaalam sa kanya na makikisamuha daw sa mga asawa ng mga kapatid nitong babae. Hindi na mahagilap ng tingin niya, kaya wala sa sariling mabilis na siyang napatayo. Mga ate, hahanapin ko muna si Jake. Nakangiti niya ding paalam sa mga ito. Sabay namang tumango sila Ate Bella at Ate Brianna. Hindi nag-aalala ang dalawa sa mga asa-asawa dahil mula sa kanilang kinaupuan, tanaw ng mga ito sila Kuya Jaylord at Kuya Kenzo na seryosong nag-uusap. Samantalang si Jake naman hindi niya mahagilap. Okay, sige pero balik ka dito ha. Pwede na din tayong mag-shot dahil kaunti na lang ang bisita. Birthday ni Dad ngayon kaya ayos lang kung magpuyat tayo. Nakangiting wika ni Ate Brianna. Umuulang siya at mabilis na siyang naglakad paalis. Nilibot niya ang De La Fuente Garden pero hindi niya talaga mahagilap si Jake. Hanggang sa mapansin niya ang dalawang tao na nakatayo sa may gilid ng swimming pool. Pinakatitigan niya iyon at nang mapansin niyang si Jake ang lalaki, kaagad siyang naglakad palapit sa mga ito. Kaya lang, habang naglalakad siya palapit, unti niya na ding naririnig ang mga pinag-uusapan ng dalawa. DJ naman, alam mo naman na ikaw ang dahilan kung bakit ko pinilit na mag-training sa kumpanya nyo, tapos babaliwalain mo lang ako ng ganito. Ano ba ang gusto mong gawin ko para lang mapansin mo? Narinig niyang wika ng babae. Hindi niya naman mapigilan na mapatitig sa mukha ng babaeng kasama ni Jake, at nang mapagtanong niya na ito iyong si A.E. Annabel, biglang salakay ang inis na nararamdaman niya. Walang hiya! Nandito pala ang babaeng ito. Bakti parang hindi niya yata napansin kanina. Sa bagay, marami kasing mga bisita at karamihan sa mga ito ay hindi din naman niya kilala. Pero kahit na ano ang karapatan ng Annabel na ito na kausapin ang asawa niya. Saka ano daw? DJ talaga? DJ talaga ang tawag nito kay Jake. Pissed? Annabel, alam mo naman na married na ako, di ba? Saka, hindi mo naman kailangan mag-training sa kumpanya namin dahil may sarili naman kayong negosyo. Isa pa, aware akong may gusto ka sa akin, kaya isa iyan sa dahilan kung bakit gusto kitang iwasan. Walang patumpik-tumpik na sagot naman ni Jake sa babae. Kahit papaano, nakaramdam naman siya ng proud sa asawa niya dahil sa naging sagot nito kaya lang, nang mapansin niyang hinawakan nitong si Annabella ang kamay ni Jake, abat ibang usapan na iyon ah. Hindi niya na kayang maghintay pa sa sunod na magaganap at mabilis na siyang naglakad palapit sa mga ito. Jake, nandito ka lang pala? Alam mo bang kanina pa kita hinahanap, malakas ang boses na wika niya at sabay pa talaga ang dalawa na napalingon sa kanya. Napansin niyang saglit na natigilan si Jake, sabay bawi nito sa kamay nitong hawak ni Annabel. Mabilis ang hakbang na kaagad siyang naglakad palapit sa mga ito. Pagkalapit niya, buong paglalambing na kumapit siya sa braso ni Jake at seryosong tinitigan si Annabel. Miss Annabel. Hi! Nandito ka pala, kunwari gulat niyang wika dito. Pilit naman itong umiti sa kanya sabay tango. Elena, hi! Yes kapag mga ganitong okasyon, dadalo talaga ako lalo na at ninong ko si Ninong Dominic. Sagot din naman ito kaagad sa kanya. Okay. Paano ba iyan kailangan ko na ang asawa ko? May iba ka pa bang sasabihin sa kanya? Sabihin mo na ngayon, nakangiting wika niya dito pero sa totoo lang. Mainit talaga ang dugo niya sa babaeng ito at mas lalo pa yatang nadagdagan ang pagkainis niya dito noong narinig niya ang sinabi nito kay Jake kanina. Napansin niya namang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Tumitig kay Jake na para bang nakikusap. Seryoso ako sa paulit-ulit kong sagot sa iyo, Annabelle. Hindi ako ready na magkaroon ng trainee kaya pasensya ka na.
Siguro, pwede ka naman makiusap sa iba ko pang mga kapatid pero sa akin talaga, hindi pwede eh. Lalo na ngayon at mukhang ayaw din ng misis ko. Muling wika ni Jake kay Annabelle na labis niyang ikinagulat. Paano ba naman kasi nadamay pa siya eh? Well, okay lang, at least alam niya na ngayon na wala naman palang amor si Jake sa Annabelle na ito eh. Simula ngayong gabi, mukhang magkakaroon na siya ng peace of mind. Pero, DJ, para namang ibang tao ako sa pamilya niyo eh. Sige, kung ayaw mong pumayag, sila ninang at ninong mismo ang kakausapin ko. Bago pa man sila nakahakbang palayo kay Annabelle, ito na kaagad ang sinabi nito. Hindi ba't nakakainit na ulo? Napatingala tuloy siya kay Jake dahil feeling niya, ubos na ang gasinulid niyang pasensya eh. Gusto niya nang sugurin itong si Annabelle at lapain eh. As you wish, Annabelle, maiksing sagot lang ni Jake sa malanding si Annabelle at mabilis na siya nitong hinila paalis. Nahulaan yata ng asawa niya ang kung anuman ang tumatakbo sa isipan niya eh. Abat talagang hindi siya magpapatalo. Kung noon, nasabi niya na okay lang na pumatol ito sa ibang babae, huwag lang sa kapwa nitong lalaki, ngayon iba na. Nagbago na ang isip niya. Ayaw niya nang may ibang pinapatulan si Jake dahil kanya lang ito. Kumbaga ang kay Maria ay hindi dapat agawin ni Joanna. Ganoon. Hinila siya ni Jake paalis. Ayos na sana, palalagpasin niya na sana ang lahat pero muli na namang humabol si Annabelle. Hindi niya alam kung lasing na ba ito or sadyang makulit lang talaga dahil kahit presensya niya na asawa ni Jake, binaliwala na nito. DJ naman eh. Ano ba ang nagustuhan mo sa babaeng kasama mo, ha? She is so fat and lusyang, walang hugis ang katawan and kung ganda at kaseksihan ang pag-uusapan, mas lamang ako sa kanya, muli nitong wika. Below the belt na ang pang-iinsulto na ginawa nito sa kanyang pagkatao, papayag ba siya? Siyempre, hindi kaya naman galit niya na itong hinarap. Ano ba ang problema mo ha? Gusto mo ba talaga ng gulo? Kanina ka pa galit niyang bigkas. Hinila niya ang kamay niyang hawak ni Jake at naniningkit ang mga mata sa galit na nilapitan si Annabelle. Napaatras naman ito siguro dahil nasindak sa mga titig niya pa lang. Ano ang ginagawa mo? Ano ang pakialam mo kung lalapitan ko si DJ? We are magkababata and hindi na natuloy pa ang sasabihin nito dahil sa kakaatras nitong si Annabelle. Hindi nito namalayan na ang malawak na swimming pool na pala ang nasa likuran nito. Impit na tili ang kumawala sa lalamunan nito kasabay ng pagbagsak nito sa malamig na tubig ng swimming pool. Hindi niya naman mapigilan ang matawa. Ha ha ha. Ha ha ha. Iyan, karma iyan dahil sa kalandian mo. DJ. DJ. Help. Help, sigaw ni Annabelle. Ang sigaw nito ay naka-attract na ng ibang mga bisita, kaya naman napansin niyang marami nang nagsilapitan. Tinitigan niya naman si Jake nang mapansin niyang. Tutulungan pa yata nito si Annabelle sa swimming pool. Tanga siya, subukan mong tulungan, malilintikan ka talaga sa akin, seryoso niyang wika dito. Kaya lang, hindi siya pinakinggan ni Jake. Ang gago, bigla na lang tumalo na swimming pool para sagipin ang malanding si Annabelle. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng inis dahil sa ginawa ni Jake. May mga gwardya naman sana na nagkalat sa buong paligid pero bakit kailangan pang tumalon at sagipin ang babaeng nanlalandi dito? Elena, nakita ko iyon. Wala sa sariling napabaling siya ng tingin nang may bigla na lang nagsalita sa tagiliran niya. Nang lingunin niya iyon, hindi niya mapigilan ang magulat nang mapagtanto niyang si Ate Butter ito. Isa sa mga pinsan ni Jake. Hindi niya ito napansin kanina marahil late nang dumating ng party. I ate butter. Kumusta kayo? Nakangiting tanong niya dito. Heto, ayos lang. Grabe, kakarating lang namin tapos may nakikita kaagad akong hindi ka nais-nais sa mga mata. Sagot din naman ito sa kanya, sabay pukol to ng tingin kay Annabelle na noon ay tinutulungan na ni Jake na makaahon sa swimming pool. Samut-sari ang nakikita niyang reaksyon mula sa mga meron mga bisita. Dumating na din sila mommy at daddy na noon ay bakas ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Ano ang nangyari? Si Annabelle ba iyan? Bakit nasa swimming pool siya? Nagtatakang tanong ni Mommy Trixie. Sasagot pa sana siya pero naunahan na siya ni Annabelle na noon ay pumalahaw ng iyak. Tita! Tita, si Elena, itinulak ako ni Elena, malakas ang boses na sagot nito. Kaagad namang nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat.
Napatingin pa nga siya kina Mommy Trixie at Daddy Dominic na nasabay din na napatingin sa kanya ang mga nagtatanong na mga ititig ng mga ito sa kanya. Aba talaga naman. Nagawa pa talaga siyang pagbintangan ang babaeng ito sa sarili nitong katangahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Lalo na at napapatingin sa kanya ang ilan sa mga bisita. Napaniwala marahil ng madramang si Annabel na itinulak niya nga ito sa swimming pool. Kiss, don't worry, nasa likod mo ako. Kahit ano ang gawin mo sa babaeng iyan, kakampi mo ako, Elena. Mahinang bulong ni Ate Butter sa kanya. Wala sa sariling napatitig siya, Jake. Umaasa siya na sana sawayin nito si Annabel sa mga kasinungalingan nito. Hindi po. Hindi ko siya itinulak, mahina niyang sagot. Alam mo yung feeling na para bang hinuhusgahan ka ng lahat. Iyon ang nararamdaman ngayon ni Elena. Ang mga titig sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanila ay para bang may karumal-dumal na siyang krimen na ginawa. No. Itinulak mo ako. Nagselos ka dahil kinausap ko si DJ. Wala naman akong ibang ipakahulugan kaya ako lumapit kay DJ. Gusto ko lang naman i-follow up ang request ko sa kanya pero bigla ka na lang dumating tapos pinagsalitaan mo ako ng masama and worst, itinulak mo ako sa swimming pool kaya nahulog ako, umiiyak na wika ni Annabel. Talagang pinanindigan nito ang kasinungalingan nito. Kaysa raputulan ng dila eh. Hindi kita itinulak. Ano ba ang mga pinagsasabi mong babae ka? Kusa kang nahulog dahil sa katangahan mo, yamot niya namang sagot. Kuta na siya sa babaeng ito eh. Ang daming arte sa katawan at kaunting-kaunti na lang talaga lalapitan niya na ito para itulak sa swimming pool. Nang sa ganoon, may basehan na ang bentang nito sa kanya. I agree. Wala akong kinakampihan pero aksidenteng nahulog si Annabel sa swimming pool. Maaaring nagsisinungaling iyang si Annabel para mapagtakpan ang katangahan or kalandian niya, sabat naman ni Ate Butter. Wala sa sariling napatitig siya dito. Nakaka-touch naman ang pagkampi nito sa kanya. Hindi niya akalain na ipagtanggol siya on the spot sa mga taong nakikinig sa mga drama ni Annabel. No. Not like that. Hindi mo kasi nakita ng lahat eh. Hindi mo kasi napansin kung paano ako minura at nilait ni Elena dahil nagsiselos siya dahil nilapitan ko si DJ. Umiiyak pa ring bigkas ni Annabel. Siguro kung siya din ang nasa katayuan ng mga meron at mga tsismosa, maniniwala siya sa drama nito eh. Masyado kasing convincing ang pag-iyak na akala mo aping-api. At gagawin mo pa akong sinungaling babae ka? Simula umpisa, nasaksihan ko ang lahat. Hayast, nako, mabuti na lang talaga hindi ang asawa ko ang nilandi mo eh, kung hindi may kalalagyan ka talaga sa akin, galit na sigaw pabalik ni Butter. Mukhang mababa yata ang temper ng panganay na anak nila Tita Francine at Tito Charles dahil mataas na ang tono ng boses nito. Tita Trixie, Tito Dominic, huwag kayong maniwala sa babaeng iyan, hindi porket miyembro ng pamilya si Elena, kampi na ako sa kanya. Hindi po ganoon iyon. Nagkalat ang mga gifi sa buong paligid at pwede tingnan ang footage kung sino ang nagsasabi ng totoo sa aming lahat. Seryosong muling wika ni Butter. Hindi naman mapigilan na mapailing ni Daddy Dominic. Tinitigan nito ang anak na si Jake at tinanong. Ano ba talaga ang nangyari? Anong gulo ito? Seryosong tanong nito. Dad, I am sorry kung hindi ko naagapan ang gulo na ito. Walang kasalanan si Elena. Talagang aksidenteng nahulog si Annabel sa swimming pool dahil sa munting pagtatalo. Sagot naman ni Jake sa ama. Masama ang loob na tinitigan naman ito ni Elena. May feeling kasi siya na wala siyang balak na ipagtanggol nitong asawa niya eh. Ewan, basta feeling niya, may something na hindi niya nagustuhan na ginawa ni Jake ngayong gabi. Kagaya ng lang nang hindi siya nito sinunod na huwag nang sagipin ang hitad na si Annabel. Mom, Dad, sorry po sa nangyaring gulo. Hindi ko po sinasadya at hindi ko din po ito inaasahan, hinging paumanhin niya kay Mommy lalo na kay Daddy. Mahalagang okasyon pa naman ang gabing ito sa buhay nito, pero napasama pa siya sa trouble. Nakakahiya sa mga mababait niyang biyanan. Sinabi na ni Butter at ng asawa mo na wala ka naman palang kasalanan kaya ayos na. Huwag kang mag-aalala, iha, kahit ako hindi maniniwala na nagawa mong itulak ang isang tao dahil galit ka, nakangiting. Wika naman ni Mommy Trixie sa kanya. Nilapitan pa siya nito at hinwakan sa kamay. Hindi niya naman mapigilan ang maluha.
Napatingin din siya kay Jake na noon ay kusa pang nilagyan ng balabal ang katawan ng malanding si Annabelle. Talagang inuna pa ng gagong ito ang Annabelle na ito sa kabila ng mga pinanggawa nito ngayong gabi. Ni hindi man lang naisip nitong si Jake na tanungin kung ayos lang ba siya. Hindi nga siya ang nahulog sa swimming pool pero siya naman itong sobrang nasasaktan ngayon. Salamat po, Mommy. Nahihiya na po akong makihalubilo sa mga bisita dahil sa mga nangyari. Pupuntahan ko na lang po muna ang anak ko sa kwarto niya. Mahina niyang sambit. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, laglag ang balikat niya na mabilis na siyang naglakad paalis. Hindi na din siya lumingon pa. Feeling niya kasi naglalakad siya na parang walang ulo eh. Hindi man lang siya nagawang ipagtanggol ang sarili niyang asawa. Hindi din siya nilapitan para tanungin kung okay lang siya. Ang buong pansin kasi nito ay nasa kay Annabelle lang kahit na alam nitong gusto din siyang ipahamak or ipahiya ng babaeng iyon. Heist, ang saklap. Sobrang saklap ng gabi niya sa party na ito. Elena! Elena, wait, wala naman siyang ibang gustong gawin kundi ang mag-walk out na muna para magpalipas ng sama ng loob pero hindi naman niya akalain na hahabulin pala siya ni Ate Butter. Napatigil tuloy siya sa paghakbang at pilit ang ngiti sa labi na nilingon niya ito. Ate Butter. Ate, thank you ha, mahina ang boses na wika niya dito. Gusto niyang magpasalamat dito dahil ipinagtanggol siya nito kanina. It's okay. Teka lang, umiiyak ka ba? Nako, huwag mong iyakan ang mga ganoong pangyayari. Dapat sa ating mga legal wife ay matapang. Hindi tayo dapat magpapagapi sa mga makakati na iyan. Nakangiti nitong wika at pagkatapos noon, hinila siya nito patungo sa may bakanting mesa. Sabay pa silang umupo habang nakangiting nakatitig ito sa kanya. Medyo mahaba pa ng gabi at huwag kang magpaapekto sa mga nangyari kanina lang. Don't worry, kahit na ano ang mangyari, hindi pa rin magbabago ang katotohanan na ikaw pa rin ang legal wife. Nakangiting muli nitong bigkas. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Paano naman maipaglalaban ang pagiging legal wife niya kung sakaling magiging marupok pagdating sa tukso ang partner niya, di ba? Kay bilis sabihin na huwag magpagapi sa mga malalandi pero mahirap pa rin gawin iyon. Lalo na sa sitwasyon ng pangangatawan niya ngayon. Wala sa sariling seryoso siyang napatitig kay Our Butter. Ang alam niya, may 5 anak na din itong si Ate Butter pero tingnan mo naman ang figure nito. Slim pa rin. Unlike sa kanya, may 1 anak pero lusyang na. Parang gusto niya tuloy sisisihin ang sarili niya ngayon kung bakit niya pinabayaan ang sarili niya. Siguro kung maghahanap man si Jake na mas bata at sexy na babae, hindi niya talaga ito masisisi eh. Kasalanan niya kung bakit mangyayari iyon. Sino ba naman kasi ang magkakagusto sa dambuhala na kagaya niya, di ba? Here, inumin mo ito. Muling wika ni Ate Butter. Inabutan siya nito wineglas na mailamang alak. Sa totoo lang, wala siyang balak na uminom. Sa nakalipas na 7 taon na magkasama silang dalawa ni Jake bilang mag-asawa, never siyang uminom ng alak. Ate Butter, thank you pero. Inumin mo na iyan. Elena, hindi masusukat ang pagiging isang mabuting asawa at ina natin kahit na hindi tayo umiinom ng alak. Come on. Inumin mo na iyan. Let's enjoy the night. Remember, birthday party ito ngayon ni Tito Dominic na biyanan mo din kaya dapat lang maki-enjoy tayo. Mamaya lang ng kaunti, darating na din sila Fiona at iba ang mga pinsan para makihalubilo sa atin. Nakangiti nitong wika sa kanya. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tanggapin ang isang kopita na may lamang alak at dahan-dahan na itinapat iyon sa kanyang bibig. Kaagad niyang naamoy ang masarap na aroma ng alkohol. Nainganyo siyang sumimsim ng kaunti, lalo na nang mapansin niyang nag-uumpisa na din uminom si Ate Butter. Kaagad niyang nalasahan ang pinaghalong mild na anghang, pait at kaunting tamis. Hindi naman ganoon kasama ang lasa kaya naman tinuloy-tuloy niya na ang pag-inom. Inubos niya ang isang kopita ng alak at pagkatapos noon, muli siyang inabutan ni Ate Butter ng isa pa na kaagad niya din ulit na tinungga. Are you okay? Nakangiting tanong nito sa kanya nang muli niyang maubos ang isa pa. Tumango naman siya. Hindi siya okay. Ramdam niya iyon sa puso niya pero hindi naman din pwedeng magdrama siya. Lalo na at marami pang mga bisitang naiwan dito sa venue. Kung may balak kang umiyak, saka na. Hindi ka palasing eh. Nakangiti nitong muling wika. Hindi niya naman maiwasan na matawa.
Mula sa hindi kalayuan, napansin niya si Jake na palingalinga at nang dumako ang tingin ito sa kanya, mabilis itong naglakad palapit sa kanya. Nandito na pala ang asawa mo. Siya nang pala, mag-usap muna kayo. Hahanapin ko lang ang asawa ko. Nakangiti nitong wika at mabilis na naglakad paalis. Sakto naman na bago pa nakalapit si Jake, may dumaan na waiter na may bitbit ng alak na nakalagay sa wine glass, kaya kaagad siyang kumuha ng isa pa at walang sabi-sabing mabilis na tinungga iyon. Tama si Ate Butter, masarap din pala ang ganito. Dapat pala talaga matuto na siyang uminom 7 taon na din kasi siyang good housewife at siguro, kailangan niya nang baguhin ang sarili niya dahil feeling niya na pag-iiwanan na siya ng panahon. Ano ang ginagawa mo? Teka lang, uminom ka, seryosong tanong ni Jake sa kanya pagkalapit nito sa kanya. Tinitigan niya muna ito bago niya sinagot. Kaunti lang. Teka lang, nasaan si Annabelle? Baka magkalat na naman ang babaeng iyon kapag mapansin niya na wala ka sa tabi niya, seryoso niyang wika dito. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ni Jake. Malakas na napabuntong hininga bago sumagot. Elena, napansin mo ba ang hitsura ko? Basang-basa pa ako at iyan kaagad ang isasalubong mo sa akin, seryoso nitong wika. Basa ka pa ba? Hindi ko napansin. Dapat sumabay ka na kay Annabelle magbanlaw para naman masaya, di ba? Total naman, gustong-gusto mo din maligo sa swimming pool na iyon kahit gabing-gabi. Na sarkastiko niyang sagot dito. Elena, please don't be childish. Nahulog sa swimming pool kanina si Annabelle at alangan namang pabayaan ko siya, di ba? Come on. Samahan mo ako sa kwarto. Kailangan kong mag-shower dahil basang-basa ako. Seryoso nitong wika. Muli niya itong tinitigan sa mga mata sabay iling. Jake, malaki ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Seryoso niyang wika at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na siyang naglakad paalis. Diretso siya sa table kung saan nakaupo ang mga kapatid nito. Bahala na ang Jake na ito sa buhay nito. Hindi nakinig sa kanya at kusa nitong iniligtas ang maharot na si Annabelle kaya manigas ito. Hindi mapigilan ni Jake na mapailing habang nasundan na lang ng tingin ang paalis na si Elena. Alam niyang naiinis ang asawa niya dahil sa nangyari kanina. Hindi niya tuloy mapigilan ang marahas na mapabuntong hininga. Wala na siyang nagawa pa kundi ilaglag ang balikat na naglakad papasok ng mansion. Kailangan niyang magpalit ng bagong damit dahil basang-basa siya. Diretso siya sa dati niyang kwarto para mag-shower. Mabuti na lang talaga at marami pa siyang mga damit sa sarili niyang silid noong binata pa siya, kaya marami siyang magamit dito. Kahit naman si Elena, marami ding gamit sa silid na ito at balak nilang dito na din magpalipas ng buong gabi dahil nga duda siya kung makakauwi pa ba sila mamaya pagkatapos ng party. Tiyak kasing mag-aaya ang mga kapatid at pinsan niya na mag-inom Mabilis ang shower lang naman ang ginawa niya. Kailangan niya din talagang makabalik lalo na at nandoon si Elena. Baka kasi bigla na siyang hanapin at baka mas lalong uminit ang ulo nito sa kanya. Alam niya kasing nagagalit ang asawa niya dahil sa mga nangyari kanina at kailangan niya itong suyuin. Hayest, kung bakit naman kasi nahulog pa si Annabelle sa swimming pool Bilang isang lalaki, hindi niya naman pwedeng pabayaan ito kahit na ang totoo, nakakarindi na din talaga ang kakulitan ng babaeng iyon. Mabilis ang shower lang naman ang ginawa niya at nagpalit na din siya ng pinakakomportableng damit. Pauwi na din ang ilan mga bisita at tiyak niyang sila-silang magpapamilya lang naman ang maiiwan mamaya para sa inuman. Nang masiguro niyang okay na siya, mabilis na siyang lumabas ng silid. Naglalakad na siya palabas ng bahay nang sa hindi inaasahan, nakasalubong na naman niya si Annabelle. Huli na para iwasan ito kaya wala na siyang nagawa pa kundi ang pakiharapan ito ng maayos. DJ, sabi ko na nga ba at hindi mo ako matitiis Thank you sa pagligtas mo sa akin kanina. May halong lambing sa boses na wika nito, kaya pilit siyang umiti dito. You're welcome, Annabelle, pero sana, last na ito. Medyo nagtampo kanina ang asawa ko at sana tigilan mo na din iyang kakulitan mo dahil wala kang mapapala sa akin. Regarding sa pakiusap mong sa kumpanya mo gustong mag-training, tatawagan ko ang daddy mo sa Monday para i-discuss ang tungkol sa bagay na iyan. Seryoso niyang wika. Hindi talaga pudeng nasa paligid lang niya itong si Annabelle palagi at baka ito pa ang maging dahilan sa pag-aaway nilang dalawa ni Elena. But DJ, alam mo naman na noon pa man, gusto ko nang mag-work sa kumpanya niyo, di ba?
Look, with his credentials at sa pinag-aralan ko sa ibang bansa, tiyak akong malaki ang maitulong ko sa kumpanya nyo. Pamimilit pa rin ito pero kaagad na din siyang umiling. Hindi pwede at talagang hindi pwede. Sorry Annabel pero hindi talaga pwede eh. Seryoso niyang sagot dito. Is it because of Elena? Heist, alam mo napakaselosa ng wife mo. Masyadong insecure sa sarili palibhasa kasi dambuhala na nakanguso nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. Sa lahat ng ayaw niya ay iyong iniinsulto ang sarili niyang asawa. Napapansin niya ang paglubo ni Elena pero ayos lang sa kanya iyon. Hindi iyon nakakaapekto sa pag-ibig niya sa asawa niya. Para sa kanya, si Elena ang pinakamagadang babae sa balat ng lupa. Kung wala ka ng matinong sasabihin, tapusin na natin ang pag-uusap na ito. Malamig ang boses na wika niya kay Annabelle at mabilis na siyang naglakad paalis. Pero sadyang malandi or makulit talaga siguro ang babaeng ito dahil namalayan niya na lang ang bigla nitong pagyapos mula sa likuran niya. Nagulat siya sa ginawa nito kaya naman pilit niyang inaalis ang dalawa nitong braso na nakayapos sa baiwang niya. Nalintikan na. Kapag makita ito ni Elena, may kalalagyan talaga siya eh. Annabelle, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil, galit niyang wika dito. DJ, please naman oh. Alam mo naman na noon pa man, mahal na kita eh. Bakit ba kasi ayaw mo pang hiwalayan ang dambuhala mong asawa at ako ang piliin mo? Ha, seryoso nitong wika. Mas lalo pa nitong idinikit ang sarili nitong katawan sa likuran niya, kaya hindi niya na mapigilan ang mapalunok ng sarili niyang laway. Lalaki lang siya at mabilis na madarang sa tukso. Ang mga babaeng kagaya ni Annabelle ay masyadong kaakit, akit lalong-lalo na sa kagaya niyang masyadong active ang sex life. Kaya lang, talagang minalas talaga yata siya ngayong gabi dahil bago pa siya nakawala kay Annabelle, bigla namang dumating si Elena. Huling-huli tuloy nito na nakayapos pa rin sa kanya si Elena. Nakita niya ang galit sa mga mata ng asawa niya, kaya naman, lagot na talaga siya nito. Tiyak siyang kailangan niya ng maraming effort para suyuin ito. Sige, harap-harapan? Ano Jake, gusto mo bang mag-divorce na tayo? Mahal, gulat niyang bigkas. Divorce, hindi pwede yun. Hindi siya papayag. Grabe naman itong asawa niya, pwede naman siyang awayin muna pero divorce talaga ang unang lumabas sa bibig nito. Heist, ngayon pa lang kailangan niya na talagang mag-isip kung paano ito suyuin. Mabilis siyang kumawala mula sa pagkakayapos ni Annabelle at naglakad palapit sa asawa niyang si Elena. Kaya lang, bago pa siya nakalapit, mabilis naman itong naglakad paalis. Diretso ito sa labas ng bahay kaya naman mabilis niya itong sinundan. Mukhang nasa igyata ang pasensya ng asawa niya eh. Sabagay, sino ba namang asawa ang matutuwa kung makita mong may nakayakap na ibang babae sa asawa mo, diba? Wala talaga at tanggap niyang kasalanan niya ang